Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ulap na kalangitan at mga pag-ulan sa bahagi yan ng extreme northern Luzon. Samantala, ang shear line naman ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon kung saan meron pa rin itong dalang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito yan sa silangang bahagi ng Luzon. So pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mahihinang pag-ulan or pag-ambon sa nalalabing bahagi pa ng northern Luzon, maging sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. At sa kasalukuyan ay wala rin tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pagulan ng mararanasan dulot ng amihan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan. Dito yan sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, maging sa mga probinsya din ng Camarines Norte at Camarines Sur, dulot yan ng amihan ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan or generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon. Dito yan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region at dito sa bahagi din ng Ilocos Region, dulot yan ng amihan. Samantala, meron din tayong tsansa ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman yan sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan or generally fair weather condition pa rin yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito po mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga maglalayag dito sa bahagi ng Northern Luzon kung saan magiging kataptaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:49 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayong magpasalamat sa Diyos na may lalang.